Welcome sa Revealing Revelation, ang channel na sumusuri sa mga hiwaga ng propesya. Ako si Alan Dubre at kung may napulot kayong aral mula sa aming mga turo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. At huwag kalimutan, sa kahon ng description sa ilalim ng bawat turo, mayroon kaming mga link papunta sa karagdagang 10 channel na may pagsasalin sa iba't ibang wika upang mas madali ninyong maibahagi sa pamilya at mga kaibigan sa buong mundo gamit ang kanilang sariling wika. Ngayon, may isa kaming tatalakayin na talaga namang makakatulong sa inyo tungkol sa sinusubukan nating ipakita sa mga tao na ang propesiya ay nahahayag sa buong kasulatan, gaya ng ipinapakita natin. Pero bibigyan ko kayo ngayon ng mas madaling halimbawa na ang pre, mid at post-trib ay lahat totoo. Alam kong naibahagi na natin ito at naipakita na sa ilang bahagi, pero minsan, para maipaliwanag ang mga bagay na ito, kailangan munang maunawaan ng mga tao ang isang tiyak na lalim. Sa kasulatan, gusto kong humanap ng paraang gawin itong pinakamadali hanggat maaari. Ito ang ipapakita ko sa inyo ngayon. May kinalaman ito sa pag-aani. At kapag naunawaan mo ito, nagiging napakalinaw at madali mo nang maibabahagi sa iba. Kaya hayaan ninyong ipaalala ko kung ano ang tinutukoy ko, lalo na kung bago ka pa lang. At kung makalimutan kong banggitin kung anong kabanata ang tinutukoy ko, tingnan mo lang sa kanan. Kaya ito ang lugar na ilang beses na nating pinuntahan. Naituro ko na ito sa mga shorts at sa mga shareables. So nang pahayaging matungkol sa katapusan nito, si Pablo ang nagsasalita rito sa mga pangyayaring nagaganap sa kanyang buhay noong panahong iyon. Ngunit kapag tiningnan mo ang likod ng mga salita, lalo na kapag ginamit mo ang Strong's Concordance, mas lalo mong mauunawaan kung ano talaga ang nangyayari, kung ano ang sinasabi niya sa atin ng propetiko sa loob nito. At makikita mo rito sa 2 Korinto 12, sabi niya, nakakilala ako ng isang tao kay Kristo. Tingnan mo itong isa pa. Sabi niya, nakakilala ako ng ganung tao. Ang salitang ganoon ay nangangahulugang parang uri, klase, kaya itong isa ay kay Kristo at itong isa ay parang katulad ng una mong nakita. Kaya tungkol pa rin ito sa sarili niya, pero may mga pahiwatig na may iba pang nangyayari rito bukod sa simpleng pagsasalita niya tungkol sa sarili niya. Sige, at naibahagi na natin ito ng maraming beses sa mga nakaraang taon sa ating pangunahing channel at pati na rin dito sa sub-channel nitong mga nakaraang buwan. Pero pakinggan mo kung ano ang sinasabi. Nakakilala ako ng isang tao kay Kristo mahigit 14 na taon na ang nakalipas. Kaya ang mga ito ay katulad ng mga nasa Roma Kabanata 8. Sige, ang mga ito ay ang mga kay Kristo, puspos ng Espiritu, ito ang pre-trib na grupo. Sila ay konektado kay Lucas, sila ay kay Kristo, puspos ng Espiritu, masigasig na naghahanap at nagmamasid, naghihintay sa Panginoon. At ano ang sinasabi? Sila ang mga tulad ng inagaw pataas sa 3 langit. Sige, hindi ito ang rapture na iniisip ng lahat. Yan ang pangalawa, kaya pakinggan mo kung ano ang sinasabi. Mayroong unang grupong ito sa isang bahagi na tinawag na above, na nangangahulugang maikling panahon, mahigit 14 na taon, ngunit malinaw na mas mababa sa 15. At sinasabi na sila ang mga inagaw pataas na parang rapture papunta sa 3 langit. At pagkatapos ay sinabi niya, at nakilala ko ang ganong tao kung paano siya inagaw itong isa papunta sa paraiso. Ito ang iyong pre-trib. Ang una ay ang iyong pre-trib and ito ay nangyayari sa isang panahong tinatawag na above bago magsimula ang 14 na taon. Ang inagaw papunta sa paraiso ay ang iyong mid-trib na dakilang karamihan na rapture na makikita mo sa pahayag Kabanata 7 sa pagitan ng pagtatapos ng ika-6 na tatak at simula ng ika-7. Mangyayari ito sa ika-7 taon ng mga tatak. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Pakinggan mo ito. Talata 14. Masdan sa ika-3 pagkakataon, handa na akong pumunta sa inyo. Hindi ako magiging pabigat sa inyo sapagkat hindi ko hinahanap ang sa inyo kundi kayo mismo. Sapagkat ang mga anak ay dapat mag-impok para sa mga magulang, ngunit ang mga anak ay hindi dapat mag-impok para sa mga magulang, kundi ang mga magulang para sa mga anak. Tama? Ang mga Hudyo ay nasa katapusan na. Panahon nila ito, dapat nilang tiisin hanggang katapusan dahil alam na nila ito ng libu-libong taon. Sila ang mga naunang anak. Yan ang sinasabi dito. Kaya may 3 beses ka. Kakagawa lang natin ng isang pagtuturo, ilang pagtuturo na ang nakalipas tungkol sa 3 beses. Lahat ng nakikita mo ay nauuwi sa 3. At hindi ito naiiba sa pre, mid, at post. Kaya meron ka ay isang pre-trib na dinadala sa 3 langit, isang mid-trib na dinadala sa paraiso. Pareho sa mga ito ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Ito ay parang panloob na looban, ito naman ay parang panlabas na looban.
Ito ang lugar na sinabi ni Jesus na pupunta siya upang ihanda ang isang lugar at lahat ng mga mansyon para sa lahat. Ito ang lugar kung saan siya darating upang tanggapin sila sa ikapitong taon ng mga tatak. Ngunit ito ay kapag bumalik na ang Panginoon na ang kanyang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo. Lahat ng mga dinala palayo, lumipad sa mga pakpak ng agila papunta sa isang lugar na protektado para sa huling 3.5 taon. Kapag natapos na ng Panginoon, sa Kanya sila muling tatanggapin. Kaya hindi ito ang pagkakataon na may kinukuha siyang grupo ng mga tao. Ito ang grupo ng mga tao na naroon kasama nila. Iyon ang ipinangakong milenyong paghahari ng kapayapaan. Sige, kaya madali itong makita ang pre, mid at post. Pero may ilang tao na may issue dahil hindi nila makita sa mga salita kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Pero kapag naunawaan mong ako ay inagaw pataas, harpazo ang salitang Griego para sa rapture at makikita mo pa ang isa dito mismo. Minsan, third heaven, pareho silang binanggit, medyo magkaiba lang. Hindi naman ito mahirap intindihin. Pero naiintindihan ko na para sa iba, ayaw lang talaga nilang makita o hindi nila makita. Kaya gagawin kong mas malinaw ito. Ano nga ba ang larawan na ito tungkol sa itaas at 14 na taon? Sige, ipapakita ko sa inyo. Ito ay isa sa aming mga chart na tinatawag na Chapters to Years, kung saan hinimay namin ang mga kabanata at ipinakita sa loob ng mga aklat na ito ang mga kabanatang nagbibigay sa atin ng mga pananaw tungkol sa propesya ng mga huling araw. Tingnan mo kung ano ang meron tayo. Narito ang iyong 50 araw. Pagkatapos ay 7 taon ng mga selyo at 7 taon ng mga trompeta, sa dulo ng 7 taon ng mga trompeta o sa pagtatapos ng 14 na taon ng kapighatian. Maari mong sabihin na parang ika-15 taon ito, pero sa totoo lang, ito ang Jubilee. Sige, dahil ito ang katapusan ng 7, dahil ito ang ika-49 na taon, na ibig sabihin ito ang ika-50 at simula ng milenyal na paghahari. Kaya ano ang nakikita mo? Nakikita mo ang nasa itaas at mayroon kaming mga turo at hinimay namin ang nasa itaas bilang 50 araw. Kaya mayroon kang nasa itaas na 50 araw at pagkatapos ay may 7 taon ng mga selyo at 7 taon ng mga trumpeta bago ang huling Jubilee. Ngayon, ano ang ipinakita lang natin? Ipinakita natin na ang grupong aalis bago ang kapighatian papunta sa ikatlong langit ay ang bahagi ng nasa itaas. Kaya sa mismong simula ng 50 araw dito, wala na ang pre-trib. Pagkatapos, may 7 taon ng mga selyo at ang mid-trib na dakilang marami ay mangyayari sa ika-7 taon. Sa kalagitnaan ng ika-7 taon ng mga selyo ay ang mid-trib na dakilang marami. At pagkatapos ay babalik ang Panginoon sa simula ng ika-14 na taon. Wawasakin, tatalunin ng Satanas at igagapos siya ng 1,000 taon. Tatalunin ng halimaw at ang huwad na propeta at itatapon sila sa lawa ng apoy. At lahat ng mga kaaway na lumaban. At kapag natapos na ang ika-14 na taon, ibabalik ng Panginoon ang mga iyon, ipapahayag niya ang Jubilee. At yaong mga dinala sa lugar sa ilang upang maprotektahan sa huling 3.5 taon ng kapighatian ng mga paghatol ng trumpeta, sila ngayon ay ibabalik niya. At yan ang nakikita mo pagkatapos ng 14 na taon. Ito ang pahayag ng ika-2 Korinto Kabanata 12. May isa pang bahagi. Ipinakita rin namin ito sa inyo. Deuteronomio, Kabanata 16, may 3 pista ng Panginoon. Sige, ang una sa katapusan ng mga araw na nagsisimula sa lahat ng papasok sa itaas. Sa simula ng mga 50 araw na iyon, konektado sila sa tunay na panahon ng pista ng mga linggo. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Pagkatapos ay meron kang 7 araw ng tinapay na walang lebadura, tama? Ang 7 araw ng Paskua na siyang tinapay na walang lebadura. Ito ay 7 araw, tama? Ngunit may 6 na araw at ang ika-7 ay ang solemne na pagtitipon. Nagturo na rin tayo tungkol dito, hindi ba? Kaya ano ang nakikita mo? 6 na araw bilang 6 na taon ng mga tatak at pagkatapos ang ika-7 taon ng mga tatak bilang ika-7 araw na siyang solemne na pagtitipon, na siyang panahon ng mid-trib na dakilang karamihan. At pagkatapos ay mayroon kang 7 araw ng mga tabernakulo. At saan guwagan ang 7 araw ng mga tabernakulo? Ang 7 araw ng mga tabernakulo ay 7 taon ng mga paghatol ng trompeta. At walang solemne na pagtitipon sa alinman sa 7 araw ng mga tabernakulo, katulad ng 7 taon ng mga trompeta, sa ika-7 taon, hindi pa sila ibinabalik.
Ang ikapitong taon ng mga trompeta na siyang ikalabing-apat na taon ng kapighatian, iyon ang panahon na ang Panginoon ay magdadala ng paghuhukom sa lahat ng mga kaaway. Hindi sila ibinabalik hanggang sa ikawalong araw ng mga tabernakulo. At ano ang ikawalong araw ng mga tabernakulo? Ito ay nasa Levitico 23. Ito ang bagong simula. Sige. Ang bagong simula na yon, ang dakilang ikawalong araw ay ang Jubilee. Ito ang simula ng milenyong paghahari. Kapag ibabalik sila ng Panginoon mula sa kung saan sila naroroon. Sige, mula sa lugar na yon na protektado. Kaya nakikita mo ang pre-mid at post sa tatlong pista ng Panginoon kung saan hindi sila pinapayagang dumating na walang dala. Hindi ba't nakakabaliw iyon? Makikita mo ito. Nasa lahat ng bagay ito na ngayon sa ipapakita ko naman sa iyo sa isang napakasimpleng paraan. Isang bukirin ng ani. Sige. Kung titingnan mo ang isang bukirin ng trigo, halimbawa, sige, at nauunawaan natin at tinitingnan natin ito ayon sa Biblia, mas madali mo itong maipapakita sa mga tao. Tingnan mo kung paano ang isang dapat anihin ng bukirin ayon sa Panginoong Diyos. Kapag binuksan mo ang Levitico 23, pumunta tayo sa talata 10 at 11, makikita mo ang mga unang bunga. Sige, ito ang pista ng mga unang bunga. Kapag ang pinakamainam sa ani ay inihahandog sa Panginoon. Sige, kaya may mga unang bunga na inihahandog sa Panginoon. Sige, mating na tayo si Bada. Maring ito ay tungkol sa trigo. Maring ito ay tungkol sa olibo o ubas. Naaangkop ito sa lahat ng bagay. Ngunit ipinapakita ko ito sa inyo bilang isang kabuuang larawan. Pre, mid, at post. Paano inaani ang isang bukirin ayon sa kasulatan? Merong unang bunga na inihahandog muna sa Panginoong Diyos. Alam nyo ba kung ano ang unang bunga? 10%. Tandaan ninyo kung paano ang ikapu at ang 10%, karamihan sa mga tao ay hindi na ito ginagawa ngayon. Pero ito ay para sa mga bunga at para sa lahat ng ani na dumarating dito upang dalhin ang pinakamainam na 10% sa simbahan. Naiintindihan ninyo? At yan ang unang bunga na inihahandog sa Panginoon. Pagkatapos, ano ang natitira? Well, mga 90% ang natitira. At ano ang alam natin tungkol sa 70%? Iyan ay parang, ngayon kailangan mo nang harapin ang pangunahing ani. And then pagkatapos, anyang mangyayari? Kung pupunta ka sa Levitico 23, versikulo 22, sinasabi doon, at kapag inaani mo ang ani ng iyong lupa, huwag mong lubusang anihin ang mga sulok ng iyong bukid kapag umaani ka. Huwag mo ring tipunin ang mga nalaglag na ani. Iwanan mo ang mga iyon para sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon ang inyong Diyos. Kaya ano ang hinihiling niya sa kanila na gawin? Sinasabi niya sa kanila, hindi ninyo dapat anihin ang mga sulok, tama? Ang mga sulok at anumang nahulog sa lupa. Kaya kung titingnan natin ito, at ito ay isang diagram, isang larawan, isang simpleng larawan ng isang bukirin ng trigo. Sige, ito ay bukirin ng trigo ng isang magsasaka. Kapag aanihin niya ito, naroon ang unang bunga, 10% na napupunta sa ama, na napupunta sa templo. Sa pagkatapos ay naroon ang pangunahing ani. Ang pangunahing ani ay lahat ng natitira. Ano yon? Iyon ay mula sa 90% na natira, iyon ang pangunahing ani. At mula sa 90%, meron kang siguro 85%. Iyon ba ang pangunahing ani? Hindi ba iyon ang pinakamalaking porsyento ng lahat? O tama iyon. Katulad ng mid-trib na dakilang karamihan. At pagkatapos, ano ang natitira? Pagkatapos niya sinabi niya, huwag kunin mula sa mga sulok o mula sa mga napupulot, yung mga nahuhulog sa daan. Dapat mong iwan ang mga sulok at ang mga napupulot para sa mga mahihirap at iba pa. Kaya, ano ang nakikita mo? Nakikita mo ang mga unang bunga, ang pangunahing ani, at ang mga sulok at napupulot. Nakikita mo ang pre-trib, mid-trib na dakilang karamihan sa ikapitong taon ng mga selyo, at ang post-trib na pagbabalik, at ang pagtitipon ng maliliit na tao pabalik sa lupain. Pre, mid, on post. Unang bunga, pangunahing ani, mga sulok at napupulot. Hindi ba kamangha-mangha yun? Nandyan lang mismo. At lahat ng mga debating ito at lahat ng pagtatalong ito, sa loob ng maraming siglo tungkol sa pre, mid at post, nandyan lang para sa atin sa mga pista ng Panginoon. At kung paano mag-ani. Unang bunga, pangunahing ani, mga sulok at napupulot.
Mabuti ang Diyos. Naway pagpalain ka nito. Usap tayo ulit agad. Paalam muna.